Kinwestiyon si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa bilyong-bilyong pisong perang pumasok sa bank account niya at sa kanyang mga negosyo. Tiyempo raw kasi ang pagpasok ng pera sa pagpapatayo sa illegal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Sa pagsisiyasat ng opisina ni Senator Win Gatchalian, nadiskubre nila ang bilyong-bilyong pisong halaga ng perang pumasok sa bank accounts ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at sa kanyang mga negosyo. Nang makaharap sa pagdinig ng Senado kahapon si Go, diretsahan na siyang tinanong ni Gatchalian, saan nanggaling ang halos 2 bilyong pisong pera na pumasok sa kanyang account kung saan 1.2 billion pesos ay tseke habang 600 million pesos ay cash. Na-question din ang 3 bilyong pisong pumasok sa QJJ Farms, ang babuyan ni Go na pinagkukunan daw niya ng gastusin noong hindi pa siya alkalde. Nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011, in 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ farm, pero yung QJJ farm naman at very least, at the very most nga 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination. Yung pending po. case mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baufulan to Mr. Jack And Huy. AMLAC po. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. Kung susumahin daw ang halaga ng mga naihulog na pera sa bank accounts ni Go at sa QJJ Farm, malapit ito sa estimated amount na 6.1 billion pesos na halaga ng pagpapatayo sa niraid na Pogo sa Bamban. Dagdag pa ni Gatchalian, galing daw sa QJJ Farms ang bahagi ng ipinambayad ng Baufulan Development sa Howley Builders at Max Year Construction Supply. Kapag titignan mo rin yung timing, 2017, 2018, 2019, lahat to eksakto kung kailan pinatayo yung Bamban Pogo Hub. Yung pera ay might be used in Pogo. Mache-check nyo rin po, wala pong Pogo related po na pera if ever po. At saka even po sa mga contractor po, wala pong any transactions po. Kung hindi po ako nagkakamali, nagkumpisa po yung Pogo Hub po sa Bamban po year 2019 kasi Yes. pandemic year. Correct. Yeah, Pero wala po akong Pogo business po at wala rin po akong pinatayo. Hindi rin daw sigurado si Go kung ang kasosyo niya noon sa Baofu na si Wang Ziyang na pugante sa China ang nagpondo sa Bamban Pogo Hub. Kumbinsido naman si Gatchalian na may koneksyon talaga si Go sa niraid na Pogo Hub. Siya raw kasi mismo ang nagbayad ng kuryente nito noon. Magpapatuloy ang pagdinig sa Pogo sa susunod na Martes ayon sa tanggapan ni Senator Risa Ontiveros. Mariin namang tinutulan ng mga senador ang hiling na executive session ni Go. The only thing that could convince me to conduct an executive session is when she could provide concrete proof of the existence of threats in her life. Yun lang. We owe it to the public. Remember, niloko na tayo nitong pugante nito. Sabi naman ni Ontiveros na chairperson ng komite sa Senado na nagsasagawa ng pagdinig sa mga iligal na Pogo, wala raw siyang nakikitang rason para payagan ng executive session. Hindi raw kasi masabi ni Go ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Hamon niya kay Go, magpakatotoo muna sa susunod na pagdinig at baka sakaling pagbigyan nila ang hiling niyang executive session. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.